Ayun, isang magandang araw sa inyong lahat guys. Welcome back dito sa ating channel. Bale, ngayong araw, hindi tayo ngayon sa nagkarlan ulit. Papakita ko sa inyo paano magabang ng panel board or kabit yung panel board. Actually, ito na yung panel board natin. Yung MCB type guys. Ayan. Kakabit natin dito sa site natin. Kasi ito yung, kung matatandaan nyo, may video tayo ng ano, nagbuhos tayo ng slab. Ayun, ito yung slab, ayan. Yung binuhos ng slab, tapos nagabang tayo electrical. Hindi tayo nagbuhos ng slab, ayan. Nagbuhos ng slab, then tayo nagabang electrical, ayan. Ayan na yung mga ano. Tapos, palawit na yung mga PVC. Tapos ito yung sa panel. Matatandaan nyo, yung sa panel, dito dadaan yan sa ano, lalim na hagdan. Dito pinalagay. Ayan. Binutas na to ni Paring Senny. Ayan, silsil na niya. Tapos ito yung pababa. Dalawa yan kasi yung panel natin baligtaran, isa dito tsaka isa sa kabila, back to back, pero wala silang connection sa bawat isa. May sarili silang abang na PVC, isa dito tapos isa doon sa kabila. Makita nyo yung sa kabilang side, ayun yung abang ng PVC, ayun sa maligdan. Ayun naman si Paring Senny. Yan, ito yung panel board natin, MCB type or miniature circuit breaker yung kakabit natin. Bali kasi ito ilang holes lang or ilang ano, bali ito 18 channel. Bali, ang mailalagay lang is 9 pieces, hindi 19. 9 pieces or 9 channel. Kumbaga, 9 branches na circuit breaker na MCB. Kumbaga, kasama dun yung main doon sa sham. Kaya, kung single pole, yung 18, magagamitan nyo ng bawat ano. Kumbaga, isa sa outlet, isa sa switch. Ngayon, double pole dito kasi line to line yung connection natin. Kapag line to neutral, pwedeng single pole lang kasi yung neutral, lalagay na lang natin sa bonding screw. Ito, pares dadaan sa bus bar. Yung bus bar niya, ito guys, yung bus bar niya, ayan. Yung bonding screw naman, ayan, may kasama din siya na ito sa loob. Yun yung bonding screw. Yan, yung mga may screw na yan. Pwede yun gamitin natin kapag line to neutral. Ngayon, ang dadaan doon sa bonding screw is ground lang. Kasi dito, line to line, kaya parehas dadaan yung line 1 tsaka line 2 sa bus bar. Dito bale, binalot lang natin siya yung ano, masking tape. Yung masking tape natin. Yung bus bar, tsaka yung itong bonding screw. Yan yung bus bar. Ito, tsaka ito yung bonding screw. Ang ano natin, purpose kaya binalutan natin para hindi siya ano, kasi magpa-plastering pa, hindi siya ano yun, magkadumi ng dikitan ng semento. Kasi pag nagkaroon ng ano yan, ng semento, lalo itong bus bar, pwedeng hindi siya ano, yun yung pagmula ng loose or maging ano, magkaroon ng corrosion yung ating, kasi ano to, copper. Ayan, lalo pag nabasa, pwede siya magkaroon ng corrosion, ayan. Pag nagkaroon ng corrosion, yung ating ano, kalimitan nagkakaroon ng loose contact, ayun, naglulus yung ating MCB or breaker. Tsaka ito, dito rin sa ating bonding screw, iwasan natin para hindi mabasa, tapos hindi magkadumi. Yan, hindi rin siya magkaroon ng corrosion. Pagkakapit nito, gagamit lang tayo ng ano, ng semento, ay purong semento guys. Tapos yung plastering niya mag-iipit sa kanya. Tapos pag nilagay natin, hindi natin siya ipapantay sa mismong CHB. Pakita ko sa inyo mamaya. Yung purong semento, yan. Yung isa, yung back to back niya nakalagay na. Ngayon, lalagyan ko ng semento dito sa kabila. Yan, yung purong semento. Yan, lalagyan ko muna lahat yan. Tapos tsaka ko ipapatong yung panel natin. So, ayan. Meron na siya semento dito sa gilid. Tapos lalagyan ko ng ano. Lalagyan ko na yung panel. Tapos paglalagay ng panel, gagamit din tayong level bar para makita natin kung levelado ba siya, tapos tama sa hulog. Kasi yung pag hindi tama sa hulog, pag pinartidahan niya na pinarastering, yung ibabaw or yung ilalim, hindi sila pantay. Kumbaga, merong part na lubog sa plastering or sa palitada, merong part na uslit naman. Kaya tatama din natin sa hulog, bukod pa sa palitada, sa ano, sa level niya. So ayan, levelado na. Tapos ito yung sasabi ko, dapat tama sa hulog. Yan, dapat ganyan. Kasi ito, pantay dapat. Kasi yung allowance niya din sa hollow blocks, pag nag-plastering yan, pag hindi tama yan sa hulog, pwedeng itong ilalim is nakalubog sa plastering or sa palitada, tapos itong ibabaw tama. Pagka-cover niya, magkakaproblema kayo. Then, the same time, huwag lalagyan nyo rin ng allowance. Ito yung plastering natin. Dapat angat yan ng ganyan. Ay, sorry, ito yung CHB natin. Lagyan allowance sa ganyan para pag nag-plastering,
hindi siya totally nakalubog. Kasi pag pinantay niya yan dyan sa CHB, sa plastering, let's say 2 cm, lubog yan. Yun, magkakaproblema di kayo paglalagay ng cover tsaka nung circuit breaker. Tapos dito sa pagitan ng dalawang breaker, meron niyang gap. Gagawin natin, mantayin natin lang tumigas or matuyo yung existing na semento. Tapos bubuhusan natin yung semento dyan sa gap na yan para solido siya, hindi siya ampaw guys. Ayan. Dito inaantay ko nga palang tumigas sa baka bukas namin finish. Kasi pag nilagyan ko yung gitna niya ng semento, mapupuno yan. May tendency na tumulak palabas parehas. Mawala sa hulog itong ating panel board. Kung ba tutulak siya, meding umusli dito kasi mapupuno, bibigat yung loob niya. Kaya, pero lalagyan natin yung semento kasi hindi pwedeng hindi kasi magiging ampaw yung loob niyan guys. Ayan. Yun yung kagandahan sa MCB kasi hindi siya kumbaga pwedeng back to back yung panel niya kasi yung mga kulay black panel board niya mataba talaga. Ayan, talagang hindi siya pwedeng back to back guys. Ito kasi isa lang yung division nila, gawa ng kumbaga apartment type lang siya. Yan yung utility box naman natin lalagay dito kasi hindi pa natin matatapos or malalagyan ng PVC yung panel kasi nga malambot pa yung semento. Yan ito, ayan. Itong utility box na to patayo kasi switch ito para din sa 3-way. Ayan. Kapartner nito doon sa side na yon, isa pang switch lalagay natin doon. Ito 3-way naman, dito yan lalagay. Ayan, patayo ito. So sa switch natin patayo. Ayan. Tapos lagyan mo natin ito semento. Balik kagaya din dun sa panel. Lagyan natin ng semento tapos ito. Ayan, lagyan lang natin to. Press lang natin. Ayan. Tapos kagaya lang nung panel, hindi nyo isasagad sa CHB. Kailangan may allowance siya para pag nag-plastering, yung switch naman natin or halimbawa outlet, pantay lang doon sa plastering or hindi siya nakalubog kasi pag sobrang lubog, although may nabibiling mahabang screw, mas maganda, pantay lang siya para mas mabilis nyong ma-access. Kasi para hindi na bibili ng mahabang screw. Ayan. Kailangan meron siyang allowance mula sa CHB hanggang dito para sa plastering. Yan, tapos lalagyan din natin ito ng semento para kapit na kapit siya. Yung laging puro yung ginagamit ko kasi para mabilis siyang ilubog. Tapos kailangan labelado din yan. Tapos ito nasa hulog din para pag paglagay din ng plastering dito guys. Halimbawa hindi siya tama sa hulog, nabanggit ko kanina, pwedeng lubog ito na conslet. Kaya kailangan lagi siyang tama sa hulog. Yan. Yung mga PVC naman, sa huli natin ilalagay kasi kailangan matigas na ito kasi gaya niyan. Pwede niyang mapuwersa or mahila. Hindi man matanggal pero sumala sa hulog or sa level. So syempre gagalaw pa ito gawa ng malambot pa yung semento. Same nung ating panel board. Mamaya yung outlet naman lalagay natin. Paano yung paglalagay ng utility box. Pala, bago ko pakita yung sa outlet, kinabit na rin namin yung PVC. Ayan. PVC na D4. Nakawayan kasi ito dito sa banyo dito. Tapos yung isa diretso doon sa kabilang banyo. Isang 4 na lang na PVC papunta sa septic tank. Wala pa dyan is yung sa sewer, yung sa lababo, sa drain, yun pang wala. Pero yan, pagdating dito, nakatiling yun sa loob. Meron yung T, hindi ako lang na ilaw. Yung T, kasi kaya T yung ginamit ko dyan. Naka-reducer yan na 4x2 kasi air vent yun pataas. Kasi ito, ko-connect na to dito. Yan, ito yung water closet. Yan, diretso yan dito. Tapos yung air vent nandun. Diretso pataas yan. Yung kung makikita nyo. So yun, no? T yung ginamit ko dyan. Tapos 1/8 bend tayo. Tapos Y. So diretso pababa. Yan, diretso pababa na yan. Actually, CR pa rin itong baba. Tatap lang tayo dyan. Septic tank is dito sa side na to. Yan. Yan yung ating utility box naman. Yung pagkakalagay natin. Kita nyo, ito yung palitado nya. Pag may angat guys, dito sa CHB or sa hollow blocks, makita nyo, pag meron siyang angat, yung pag nag-plastering, ayan halos pantay na siya. Ito hindi pa kasi finish, pero pag pininis yan, kaya medyo angat pa ng konti, makikita nya. Pag pininis yan, pantay lang. Kaya pag naglapat kayo ng ng switch, or sorry, ng outlet, kahit sa switch, hindi masyadong lubog yung ating utility box. Yan. Hindi tayo mahirapan mag-screw. Yan. Yan, bali yun lang guys. Sana nagkaroon kayo ng idea paano ikabit itong ganitong mga junction box, or sorry, utility box, tsaka panel board. Ayan. At maraming salamat po muli sa inyong lahat. Stay safe and God bless po.